pag-uusapan natin yan sa Pina. Sabi natin, actually mahaba-habang paliwanag yan. Alam mo natin, para mas magigyan mo na. Pero kung iisa-isay natin yan, mahaba talaga yan. Mahaba ko talaga yan. Mahaba talaga yan. Pag sinabing preliminary, pag sinabing nasa korte na to, ano po ba yung mga step by step dito, mga arrangement. Ako, mahaba ko yun. Ako, maraming paliwanag. Actually, ito na po ang ating bisita na magtatanong, no? Si Sigaw, ayan. Ay, ito, hindi magandang gabi po. Ito lang po akong question. Kasi ito, nangyari po dito, hindi na lang ako magpapagay ng pangalan. Halimbawa, sample ko na sa akin, natumanda po ng cyber incident. Then, tumanda sa akin ng cyber incident. And, nangyari, kaya tumahimik, matagal na nahimik. Then, yung isa pa, yung kapatid niya, na talagang nagtitindak doon sa tao, kapatid niya sila rin. Ngayon, natumanda ako yung dahil sa binastos ko sila. Dinimanda ako dahil sa nabastos ng patay. For example. So, siyempre, patay nila yung kapatid nila yun. So, meron silang rights para magdimanda para sa kapatid nila. Ngayon, Walang konting pa, walang ka na. pwede mangyari. Kasi, nanahimik sila ngayon. Ito naman nanahimik sila ngayon. Pero, hindi lang maalis na nagsalitahan sila ng masakit na salita doon sa tao. Galing din ang social media. Kasi nire-reaction na namin. Kumbaga, nagre-reaction kami sa mga paligiran na ginagawa nila sa tao. Kaibigan namin kung saan mo pinagtanggol namin. Ano po bang the best o pwede mo yung gawin? 80. Medyo kasi ngayon, medyo ano pa tayo, no? Kulang-kulang pa tayo sa detalye. Pero ito ang masasabi ko sa'yo, no? So, kung ang ginawa mo ay pagtatanggol sa reputasyon, sa dignidad, sa tinatawag na honor ng iyong kaibigan o tinatawag na stranger, kahit kamag-anak mo, iyan ay isa sa magpapa-absuelto sa iyo sa kasalanan. Okay, kung sakaling ang yung pagtanggol mo yun, yes, ginawa mo para depensahan, wala kang nalabag na kasalanan. Okay? Dahil meron man, iyan ay para sa mata ng Diyos, ikaw ay i-justified ang iyong ginawa. Okay? Andyan yan sa o kasi, hindi ang self-defense. Papatrick, hindi lang naman yan yung physical self-defense eh. Diba? Tawa, kamag-anak natin, harap-harapan, dinahalipos na. Diba? Tapos, dinipensahan mo rin. Pwede yan pumasok sa defense of a stranger na justifiable circumstance yan. At eto pa ito, maano ko lang po ito. Kasi Sa ating yung ginawa ko pa. Maaaring wala ka dyan na commit na crime, maaari, depende. Okay? Ngayon, yung ginawa niya sa'yo, okay, maaaring meron siyang pananagutan. Okay? Kung wala naman siyang dinedepensahan, talagang mapanirang puri lang yung ginagawa niya, at ito'y nagdulot sa iyo ng pinsala o danyon. At ito ay may mali o malisyoso at nalaman ito ng ibang tao at nasira ang reputasyon. Eh, ang iingatan mo lang dyan, easy, is yung tinatawag na restrictive period. Kasi ang libel, ang oral defamation, 6 months lang yan from time na nakumit. 6 months. Ngayon, dahil sa cyber libel, pwede yung bumaba pa sa 6 months, pero merong restrictive period. Sa
mata kasi sa pinagtak talaga kasi ng mata, na kung ikaw ay hindi mo ipinail yung kaso, eh baka napatawad at napalampas mo na yung ginawa sa iyo. Yun naman. Hindi ba nila yung address ko? Eh, buti na lang, naniguro kami, nila papatulis. Naniguro kami na baka mamaya, wala talaga ako nang iisip. Ngayon, napagsabihan ko nga ng attorney na ba't pinagpili ng address ko? Isa pa, kulang na yung street. Wala pa yung mother. Pero anyway, attorney, nandito ko ang system. Sa mga sinagot ko, isa din natin ako, sinagot ko yung mga paratang nila Henry. Doon sila nakakuha sa akin ng cash cyber. Ngayon, ang sinasabi ko lang naman, kung talagang sinabi ng tao yan na namatay, talagang namura ko ito. Hindi ko lang namura ko. Sabi ko, kung talaga namang sinasabi ng namatay, eh ganun talaga, namura ko talaga siya. Pero kung hindi, at kayo gumagawa lang ng kwento, hindi para sa kanila. Ito pa ako, pinagbibintangan nila yung tao nang wala silang ebidensya. Ang sinasabi nila, kaya raw hindi nila malibanda yung taong pinagtanggol. Kasi sabi raw ng attorney nila, eh patay na daw yung tao na yun. Kumbaga, patay na, so hindi raw pwede magdimanda. Kung meron mang makakapagdimanda o sa pinagtatanggol ko, eh yung patay. Eh sabi ko nga, ako nga nagdimanda yung patay na rin. Kumbaga, wala silang sapat na basihan o wala silang ebidensya sa mga sinasabi nilang paniniwala sa tao. So ako sinagot ko, eh lagi ko naman sinasabi, ipakita niyo yung ebidensya nyo para maniwala naman kami. Kasi kung hindi niyo ipapakita yung ebidensya nyo, puro lang kayo haka, nag-aanad kayo ng justisya sa social media, walang mangyayari. Kasi hindi justisya ang hanap nyo, attention. Kung biro mo ito, 2 years na nilang binababoy na. Yes, na nilang nawalang yan. Siyempre tayo, attorney, kaibigan natin. Kaibigan natin yung tao. Hindi natin maiwasan ipagtanggol. Ngayon, binababoy nila yun. Actually, nakatimanda na rin yung ibang ng baboy. Sabi ko nga, pag lumabas ang katotohanan, na yung nagtimanda sa akin, yung nasa likod ng mga paninirang yan, nagpili sila papalitan. Ano ang sa mga sinabi? Wala silang ebidensya at only sinisiraan lang nila yung tao. Kaya tayo nakapagsalita ng hindi maganda. 2 years, in 2 years. Ano po ang nakasabi ko na ito? Kasi nga na Hello? okay po. Kasi hello? Malinaw na ba ako? Malinaw? Okay. Yan, ngayon, okay na po ako. So, 80, naramdaman ko yung bigat nung dinadala mo, ano? Masabi ko, hindi pero hindi ka rin pwede magkamali. Okay? Ng galaw. So, pag mga ganyan, talaga kailangan mo talagang sumangguni. 80, kasi kailangan mo ng tinatawag na sound legal advice. Kasi marami naman, siyempre, alam naman natin, gano'ng kabisi ang mga lawyer. Minsan may naigagawin sila na, alam mo yun, hindi kasi nila alam kung ano talaga yung sitwasyon dahil hindi ka nila nakausap na matagal. So, kaya talaga yan bago pa umaksyon, talagang alam mo alam pati ng lawyer mo, yung talagang sitwasyon. At saka ano yung gusto mong mangyari. Kasi yun naman tayo. Ano bang gusto mong mangyari? Diba? So, ano ba sila ng leksyon? Papanagutin sila sa ginawa nila, tinginin sila sa daan yun. Wala po tayong balak sa daan. Talagang, meron din po ang issue, pera. Sa akin, mas maganda po ako.
Kasi ako, ano ako na, natimanda ako. Kasi may ginawa yan. Harap, sino? Ah, Natimanda kasi ako, attorney, ng, alam niyo yun, ng pagtatanggol sa taong sinisiraan nila. At meron po tayong ebidensya. Okay. Matagal sinisiraan nila yung tao, sinasabihan ng nanakaw, estafa, kinuha yung pera, nang wala namang ebidensya. Nang wala silang pinapakita ng ebidensya, doon po tayo natimanda. okay. So, Tama. Tama. sige do, attorney. Kumbaga, in short, attorney, sige na, para sa last na tanong Ay, last na po ako. Dale, ayun na naman, i-table ko lang, attorney, para gusto niyong sabihin, ano po ba yung naging isa sa mga laban din ng katulad nito ng mga taong ganito na didepensa ng tipo at sila ay nakakasuhan. Pero, yung sapat niya, yung sa kabila, ginagawa rin po nila, sila rin po yung pagpanahula, sila rin po yung ginagawa. Paano nyo na pag-aaralan po yung mga ganito, sinabi yung mga, ano po yung mga nagiging ko, pwedeng naging depes ng isang katulad po ng ganito pag-astigin. Ayan. Actually, sa praktikalan tayo ha, huwag na tayo sa ligan kasi alam naman natin yung nasa ligan. Eh. Ang nangyayari kasi sa totoo lang, dahil nga sa walang kaalaman dun sa yung kanilang nalalabag na katas, o pwede ba to, nagkakasala na ba ako sa ganito, ba't may dadaan sa fiskal, pwede namang gawin ko na lang sa kanya yung ginawa sa akin, dinadaan na lang nila sa ganoon. Pero yun ay bawal at hindi tama. Imagine mo, papatik, kung ang lipunan na meron tayo is ganyan. Yan yung maging rule. Na pag may nanira sa'yo, siraan mo na lang din. Pag may namahiya sa'yo, pahiyan mo na lang din. Kaya yan ay hindi talaga pinapayagan. Kasi magbubulo ang ating lipunan. Diba? So kaya nasa sa'yo kung paano ka mag-react. So kasi option lang naman ang mag-file ng kaso. Option yan. Okay? Dahil marami naman yan, nagkakasundo din, kalaunan, nagpapatawaran, depende. Depende doon sa inyong tolerance level. Ang isa pa, pang-edit. Gamitin yung tinatawag na barangay katarungang pamagay tertas. Tulad ng sinabi ko, yung unang gahabla, meron gampanin na magkalap ng sapat at klarong ebidensya para ituro na yung dinedemanda niya ay talagang lumabag ng yun ay yan na makailangang pagdala. Okay? Para yan naman ay makakitaan ni fiskal ng probable cause at makakitaan ni judge din na merong timbang yung iyong mga bintang laban doon sa iyong inaralitan. Okay? Okay, kung follow lang attorney, no? Sa part po ng katulad ng dito po papasok yung tinatawag ng justifiable. No? I-justify mo naman yung mga sinasagot mo sa kanila. I-justify mo yung sa korte. Tama po ba? Yung i-justify mo na halimbawa, in good faith, yung sinasabi in social media. Kailangan may ma-justify mo. Tama. Papatay, sa dami nating ino-cover dito ng mga topic. I hope your listeners are really learning from this episode. Patulad niyan. Mas iba na sila makinig. Mababait nila. So yan. Yung justifying circumstance na yan ay nakasaad sa ating batas. So halimbawa, si AP, siya ay dinamanda. Tapos napatunayan na although nakapagsalita siya ng masama o parang laban dun sa taong unang umatake doon sa kanyang pamilya, doon sa kanyang kaibigan, nagawa niya yon dahil pinagtanggol niya yung reputasyon, yung dignidad ng kaibigan niya, ng kapamilya niya, maaari siyang ma-absuelto. Okay?
Okay? Depende. Depende pa rin yan. Ang sinabi, sa timing ng pagsabi, sa bigat ng sinabi, so ganoon. So posible yan. Kasi ikaw, inaalipusta ka na. Meron tinatawag na self-defense sa batas. Eh, na hindi naman sobra-sobra, sapat lang para ipagtanggol at ibangon mo naman yung dinudurog mong reputasyon sa dignidad o pagpapahiya iyo sa social media. Inaano yan ang batas. Okay? Pero si Jan, yung tamang timpla ba ng pagdepensa if nagawa mo o sumobra ka din man na may pangalagpas. Depende yan, papasik, case yan, kaya nga mahirap din mag-handle, hindi niya makaso. Actually, attorney, sabihin na natin, ibinalik mula lahat ng ginagawa sinasabi nila. Kasi sabi ko nga, attorney, kaya ako nakapagsalita. Wala naman kayong problema sa sinasabi nila. Hindi kayo makapagdemanda. Kasi may pera naman sila. Basta may pera sila, may kakayaan sila mag-demanda. Pero patuloy lang nilang sinisiraan ng tao. Actually, ako pa yung na-demanda nila, isip na yung demanda nila, yung sinisiraan nila. Ako lang na, pinagtanggol ko lang yung kaibigan ko, ako yung dinimanda. Pero kung sa tao na sinisiraan nila na, inaakusahan nila ng anti-skates, tapak, o sweet liver, hindi nila kasi yung ginawa ko talaga, ibinalik ko lang sinabi nila. Yun. So yan ay kapag sa batas, ha? Kapag sa batas yan, yung kanilang ginagawang parata na ang isang tao ay nagtapa o nag-iming, okay, na isa sa publiko mo, pati kasiraan yan ng isang tao. At yan is obvious na malisyoso, okay, at makasira ng kanyang reputasyon. Okay, totoo man o haka-haka, sabi sa batas. Regardless kung totoo o haka, iyaan ay itinagpapawal. So, yun. So, tingnan na lang natin, 80. Tingnan natin. Kapag bigyan tayo mag-usap ng personal o sa ibang tingnan natin para mahaba yung oras natin, makayo ang itaas. Sana, Tama.